Base doon sa request ni Pastor Juaning tungkol sa isasuggest ko na libro na pwedeng pag-aralan sa devotion ng bawat iglesia, ito po ay suggestion ko lamang. Bibigyan ko lang kayo ng clue kung paano ang inyong gagawin. Pero una sa lahat ay napakahalaga ang maunawaan natin yung bahagi ng tinatawag na hermeneutics, how to interpret the Bible. At gusto ko ipakita sa inyo yung aklat ng Matthew, Mark, Luke, John ay nasa panahon yan ng transition. Ano yung Yes, transition? opo. Na ang Panginoon Jesucristo ay pinanganak ng isang babae na nasa ilalim ng kautusan at hindi pa umiiral ang New Covenant. Alam natin na doon lang binanggit ng Panginoon ang, this is the cup of the New Covenant in my blood, which is poured out for you. So doon lang niya parang binigyan ng inaugurasyon. Hindi pa natutupad talaga, pero ipinapakita na ng Panginoon na darating yung New Covenant. At alam natin na ito ay nangyari sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2. Nang dumating ang Banal na Espiritu, ay pinakaselyo ng Diyos na umiiral na ang New Covenant. Ang Panginoon ay nasa langit na at diyan lang umiral talaga ang New Covenant. Ulitin ko, ang selyo niyan ay ang Banal na Espiritu. So sa Matthew, Mark, Luke diyan ay ang Panginoon ay kailangan magpasakop sa kautusan. Kasi bilang tao, nagkatawang tao, na kailangan ng sundin yun kasi hindi pa naman siya under ng New Covenant. Pero ang essence o diwa ng New Covenant, ang pinakasandata ng Panginoon para hindi magkasala sa old. At alam naman natin na during the time na dumating sa kanya ang Banal na Espiritu, ay talagang yun yung tulong na later on ay alam niya na hindi kaya ng sino mang mananampalataya na din ang New Covenant maliban na sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya babalik na naman tayo sa katotohanan na napakahalaga ng genuine regeneration. Magtataglay ang mananampalataya ng Espiritu ng Diyos dahil yun ang tulong nila. Yan nga ang pinahintay ng Panginoon sa mga alagad na dumating sa kanila bago pa sila gumawa ng anumang bagay sa ministeryo. So makikita natin. At para ang Banal na Espiritu ay matanggap naman ng mga mananampalataya ay dapat tamang ebanghelyo ang kanilang mapakinggan. Kaya nga sumpain ang sinumang mangaral ng ibang mabuting balita kasi hindi naman yon papatnubayan ng Banal na Espiritu. Malinaw ang sabi niya sa Efeso 1:13-14. Ganito, "And you were also included in Christ when you heard the message of truth." Nung napakinggan nyo ang mensahe ng katotohanan, the gospel of your salvation, sabi niya, when you believe. Tandaan natin, pagka sinabing when you believe, ay yan na yan. Alam natin na ang believe na ito, when you believe the gospel, ay kakambal niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo. Kaya para hindi magkakontra yung sinabi ng Panginoon sa Mark 16:16, he who believes and is baptized, makikita nyo yung pagkakambal ng believe and is baptized, at yung sinabi ni Pedro na repent and be baptized, ay makikita natin kapag binabanggit ng Biblia sa New Testament ang believe, lalo na sa baguhan, pagka binabanggit ito yung believe, ay kakambal niyan ang repentance and baptism. Ang problema ng marami ay hinihiwalay nila yan. Hindi yan pwede. Talagang magkakambal yung tatlong yan bilang tugon sa Ebanghelyo. Believe, repent, be baptized so that you will receive the Holy Spirit. Yan po talaga ang order niyan. Kaya malamang ay sasabihin ng iba, Pastor, bakit nung tinanong nung jailer si Paul, nang sabi niya, what must I do to inherit the kingdom of God? Ang sagot ni Pablo ay, believe in the Lord Jesus Christ.
Pero kung titingnan natin, ay pagkatapos ng sabihin ito, ay pumunta si Pablo at saka si Silas sa bahay nitong taong ito, ng jailer na ito, kinausap ang buong pamilya at later on ay nagpabautismo sila. And umalis si Pablo na punong-puno sila ng kagalakan at ako'y naniniwala that was the joy of the Holy Spirit. The Spirit is the Spirit of joy. Ang punto ko diyan ay pinapakita ko sa inyo na magkakasama talaga ang tatlong yan. So hindi man instant, merong proseso. Kasi halimbawa, pag ikaw ay magbautismo, talagang magpe-prepare ka ng tubig. Pero kailangan ay magkakakambal yan. As a response to the gospel, the true gospel, believe, repent, be baptized. Pag yan ay nakita ng Diyos na tama, mangyayari yung sinabi ni Pedro sa Aklat ng Gawa, Acts chapter 15, verses 7 and 8. Ganito po ang sabi nila. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know how that a good while ago God made a choice among us. Sabi niya sa mga Hudyo, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. So sinasabi niya yung kanyang mga pangangaral. Sabi ng 8, and God which knoweth the heart, bear them witness, giving them the Holy Ghost even as He did to us. So sinasabi ni Pedro na ang Diyos na nakakaalam ng puso, kasi kahit naman magpabautismo ka, kahit naman magsisi ka, kahit sumampalataya ka, ang Diyos pa rin ang magdi-decide kung totoo ba yan. Yun ang ano doon eh. Kasi ang dami namang nagpabautismo, ang dami nagsasisi, lalo na ang daming sumasampalataya. Pero pagdating sa tingin ng Diyos ay alam niya kung totoo ito. Alam niya kung tama ito. Marami akong, ang hirap na sabihin ito, pero ito, my own judgment ito. At siguro naman, katulad ni Paul, I have the Spirit of God. Siyempre, aangkinin ko yon. Pero pag wala talagang yung paghahanap sa Diyos, bigla na lang instant, akala niya ay, well, maganda ito, pagkakataon ko na ito, magkakaroon na lang, o kaya ay ang narinig niyang ebanghelyo, ay katugunan si Kristo sa mga pangangailangan sa mundong ito, kalusugan. Alam niyo, hindi talaga yung, ang ebanghelyo kasi ang unang-unang target niyan sa buhay ng tao ay kasalanan. Call Him Jesus because He will save His people from their sin. Yun talaga ang goal, kasalanan. Kaya bago yung mga healing, bago yung mga katugunan ng pangangailangan, kapayapaan, ay kasalanan muna. Kasi pag hindi yan nalinis, ay baka hindi yan dapuan ng banal na espiritu. So, ang point ko dyan ay, ba't ako napunta ron? Ang layo na yata. It's about the importance of the true gospel so that they may receive the Holy Spirit. So ang Matthew, Mark, Luke diyan is a transition, pero ini-introduce na ng Panginoon ang mga batas because sa Old Testament ang daming mga hula tungkol sa Kanya na siya ay magiging tagapagbigay ng batas sa New Covenant. Deuteronomy chapter 18, I will raise up a man like you, Moses, sabi niya, that will speak to my people. And later on sa chapter 3 ng Gawa ay sinasabi ni Pedro na si Jesus ang tinutukoy na tagapagbigay ng batas. At kung maalala nyo, nung hinahanap kung saan ipinanganak ang Mesias ng mga pantas, ay sabi ng mga sumagot na mga Pariseo, sa Bethlehem po ng Judea sapagkat ito ang nahuhula. Alam nila yung hula pero hindi na sila interesado doon sa katuparan ng kapanganakan ng Mesias. Hindi katulad ng mga pantas. Ang point ko diyan ay pinapakita ko sa inyo na si Kristo ay siyang talagang tagapagbigay ng batas sa New Covenant. At diretsahan na sinabi ito sa Hebrews chapter 1. Na sa 1 sabi niya,
God, who has sundry times in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Nagsalita sa atin ang ating Ama sa nakaraan sa pamamagitan ng mga magulang at sa mga propeta. Magulang natin at sa mga propeta. Sabi niya, verse 2, hath in these last days is spoken to us by His Son. Ngunit ngayong mga huling araw na ito, kaya yung huling araw para sa akin ay nagpasimula sa panahon ng Panginoon at sa pagdating ng Banal na Espiritu. They are part of the last days. Ang kinaroroonan natin talaga ngayon ay tinatawag kong birth pains. Yung talagang sunod-sunod na ang parang paghilab ng sakit ng tiyan ng babaeng manganganak. Pero ang last days talaga nagpasimula sa panahon ng Panginoon. Nasabi ng Biblia, in these last days is spoken to us by His Son. So, nandiyan na yung mga batas ng karya ng Diyos, mga provision ng New Covenant sa mga salita ni Kristo, pero hindi yan napansin ng marami. So, yan ang naganap ang transition diyan at nangyari ang full-blown New Covenant nang dumating ang Banal na Espiritu sa kanyang iglesia. Sa Acts chapter 2. Ngayon tungkol po doon sa ano ay sasuggest mo sa amin, Pastor, na book na maaari namin pag-aralan with leaders. I think the best diyan ay ang aklat ng, actually una bago ko sabihin sa inyo, lahat naman yan ay lalo na pagdating ng Acts chapter 2, lahat yan ay bahagi na talaga, umiiral na ang New Covenant dahil umakyat na sa langit ang Panginoon at doon sa templo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, ay inexecute niya na yung covenant by offering His blood at dumating ang Banal na Espiritu as a sign, as a seal, na tinanggap na ng Diyos ang tipan sa pamamagitan ni Kristo. So umiiral na ang New Covenant. Kaya lahat ng churches diyan na ipinaplant ng mga apostol, talagang New Covenant yan. Walang church na halo-halo covenant. Alam na nila, fully aware na sila dahil ang Banal na Espiritu nga ang magtuturo sa inyo, sabi ng Panginoon sa chapter 16 ng John, He will teach you about all things. He will remind you about all things. At yan ang taglay ng mga alagad. They have the Spirit of God. Fully aware sila sa pagbabago ng Old and New Covenant. Pero, kung papansinin ninyo, nang si Pablo ay nagkaroon ng base sa Antioquia, at sa chapter 15 ng Aklat ng Gawa, ay merong mga gumugulo sa kanila. Ano itong mga ito? Mga Judaismo. Ano itong mga Judaismo? Insistent sila na dapat maging mga Kristiyano ay pairali ng mga batas ni Moises. Insist yun. Hindi yan, pinag-usapan nila yan doon sa chapter 15. Hindi pwede yan. Naging alipin ang mga magulang natin dahil sa mga batas ni Moises, hindi sila lumaya sa kasalanan. Bakit natin ipapapasan sa mga taong ito, mga hentil na na-convert, ang hindi nakayanan ng mga Hudyo? So alam nila na hindi dapat paghalu-haluin yan eh. Ang New Covenant ay New Covenant, hindi mo dapat isama yung Mosaic Covenant o yung mga provisions ng Mosaic Covenant. Yan ang pagpapaliwanag diyan. So aware sila. Now, ang problema ng halo-halo covenant, all the New Covenant na pinaghalo-halo, nagpasimula yan doon sa chapter 15. Bakit? Kasi kung titingnan ninyo, may mga pariseo, mga tinatawag na priest. Siyempre, mga ano yan, mga pariseo yan na convert pero hindi naupo sa paanan ng mga apostol. Ulitin ko yan, ang ganda nun. May mga na-convert, kahit kung titingnan ninyo doon sa chapter 3, chapter 6, and sa chapter 14, marami talagang na-convert na mga saserdote. Pero ang problema naman ito, kasi inaakala nila na alam na nila yung kanilang gagawin
hindi naupo sa paanan ng mga apostol. At ano ang kanilang mga tinuturo? Hinahalo nila yung Mosaic Covenant sa Kristyanismo. At yan ang problema ng churches na sinesettle ng mga apostol. Kahit saan nyo tignan ang mga sinulat ni Pablo, ni Pedro, ng mga ibang apostol, talagang ang problema from the very beginning ay hinahalo-halo ang provision ng Old Covenant sa New Covenant. Yan ang problema. Kahit sa Revelation ay nakita na may mga hentil na gagawin yon. Kung titingnan ninyo sa chapter 2 and chapter 3 ng Revelation, may tinatawag na mga sinagoga ni Satanas. Ano ang sinagoga? Ang sinagoga ay pinagkakatipunan ng mga Hudyo. Bakit tinawag itong sinagoga ni Satanas? Ang interpretation ko diyan ay sapagkat itong mga nagkukunwarong Hudyo, hindi naman sila Hudyo, hentil sila, ini-insist yung mga provision ng old. At diyan sila nagiging sinagoga ni Satanas. Kaya nga sabi ko, maraming churches, hindi nila alam na ganun ang ginagawa nila. Once na ginagawa mong batas sa Church ni Cristo, ang mga provision ng Old Covenant, maaari kang tawagin ng Diyos na sinagoga ni Satanas. Nagkukunwari kang Hudyo. Hindi pwedeng paghalu-haluin yan. Ang bigat nitong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, pero hindi pwedeng hindi bigyan ng pansin ang mga ito. So from there ay talagang problema na yan. Kung noong panahon na yon na ang church ay about 100 years, less than 100 years pa lang hanggang sa Revelation, ay problema na yung halo-halo covenant, di lalo na umiral ito. And that is because may problemang malaki sa mga tagapagturo. Aminin natin yan. Ang problema ay problema talaga ng mga tagapagturo. But God is a faithful God. Faithful. Na kapag nakita niya ang puso ng mga tao na naghahanap sa Kanya ng katotohanan, yung bang hindi ka naman kailangan maging perfect kaagad Makitaan ka lang ng Diyos talaga na meron kang pagpapakumbaba na gusto mo ng totoo. Lord, ano ba ito? Ganito lang ba ang buhay? Lord, tama ba itong aking ginagawa, kinaroroonan? Ganito ba talaga ito? Ito yung mga hinahanap ng Diyos na gusto niyang tumarabaho sa kanila. They are not perfect, but they are genuinely seeking for the truth. At nawa nga ay meron ako nakikita sa inyo, ayaw kong banggitin, may mga ganyan na nakikita akong mga tao na doon sa maliit na butil ng makatotohanan ng paghahanap sa Diyos ay naging puhunan ng Diyos para makapagtrabaho sa kanilang puso. Kung meron tayo niyan, tatrabaho talaga ang Diyos sa buhay natin. Hindi mabilisan, medyo matagalan, pero ang Diyos ay naghahanap ng mga ganon. So, bigyan ko kayo ng aklat na maaaring pag-usapan kung kayo ay nasa devotion. I think the best book, dahil yan ay punong-puno tungkol sa comparison ng Old and New Covenant, ay ang aklat ng Hebrews. The book of Hebrews consisting of 13 chapters, ay makikita nyo na ang talagang tinatalakay dyan ng sumulat para paalalahanan hindi mga hentil, pero pwedeng maging aral sa ating mga hentil. Because ang letter na yan ay para sa mga Hudyo na gusto nang bumalik doon sa kanilang dating relihiyon, Judaism. Bakit? Because they are being persecuted as a Christian. Pag sila'y bumalik sa relihiyon nila, tapos na ang problema nila. Sa panahon na isinusulat ito ng writer ng Hebrews, persecuted ang church na ito. Kino-confiscate ang kanilang mga ari-aran. 10:34 ng Hebrews. At may mga ilang pinagpapapatay sa kanila. So hindi sila makapag-transact. Ang kanilang mga anak malamang ay hindi makapag-aral.
Hindi sila makapagtinda. Talagang persecuted sila. Pero may solusyon. Ang solusyon ay bumalik sila sa Judaismo dahil sa Roma, ang Judaismo ay legal. Ang Kristyanismo ay illegal. Religio illicitar. Religio licitar ang Judaismo. Legal ang Judaismo. Kaya gusto nilang bumalik doon. Sabi ng sumulat, huwag niyong gagawin yan. Hindi niyo alam kung anong tatalikuran niyo. Kaya yan pinagkukumpara ng sumulat ng Hebrews ang Judaismo at kay Kristo. Old Covenant and New Covenant. Pagka sinabi kong Old Covenant, Mosaic Covenant, sapagkat marami pang mga covenant na katulad kay Noah, kay Abraham, David, marami pang mga covenant, pero hindi lang tinutukoy, kundi yung kay Moises para sa Israel. At yan ang magkakontra na covenant sa Biblia. Mosaic Covenant and Messianic Covenant. So, yan ang maaari niyong pag-usapan. Tingnan natin ito, mga kapatid. Anong nakikita niyo sa sinasabi ng sumulat dito. Pero bigyan niyo rin sila ng clue para magkaroon sila ng idea. Sa tingin ko, the best talaga na magpapasaya sa inyo. Pag ipinapakita na sa inyo ng Panginoon ang malaking kaibahan ng Old and New Covenant at i-avoid ninyo yung alok ng Old ay kapag nakita nyo ang katotohanan ito. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama, naway patuloy tayong tulungan sa ating pagpupursige na maunawaan ng New Covenant. Pero sabi ko nga, mapalad ang mga member ng churches na ang pastor ay nag-uumpisa o talagang nagpupursige na unawain ang New Covenant. At ang New Covenant o ang tipan ng Diyos ay pinapaunawa ng Diyos doon sa mga may takot sa Kanya ng totoo. Psalm 25:14. Yan ay hindi kayang tignan ng tao pero ang resulta niyan ay makikita. Kapag ang pastor may takot sa Diyos na totoo, ay unti-unti ipapaunawa sa Kanya ng Diyos ang New Covenant. Pero yung mga magagaling sa mundong ito, hindi nila kailangan ito. Magpupursige sila doon sa inaakala nila na maganda at tama na ang goal ay mga bagay sa mundong ito. But the New Covenant ay itinutunya tayo sa eternity. Mga bagay na pangwalang hanggan na nahigit na nakakalamang sa mga pangako ng Old Covenant. Purihin po ang ating dakilang Ama. Magandang araw po sa inyong lahat.